The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. Thomas, called Didymus, one of the 12, was not with them when Jesus came. So the other disciples said to him, "We have seen the Lord." But Thomas said to them, "Unless I see the mark of the nails in his hands, and put my finger into the nail marks, and put my hand into his side, I will not believe." Now a week later, his disciples were again inside, and Thomas was with them. Jesus came, although the doors were locked, and stood in their midst and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas, "Put your finger here and see my hands, and bring your hands and put it into my side. And do not be unbelieving, but believe." Thomas answered and said to him, "My Lord and my God." Jesus said to him, "Have you come to believe because you have seen me? Blessed are those who have not seen and have believed." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. The first reading reminds us that we are simply enjoying the privilege of being baptized because we are not really among the people of God. Only the Israelites were called the people of God. We are considered among the Gentiles. And because of the grace of baptism as the first readings, we become sojourners. We become part of the people. So do not forget it. What we are enjoying is not a right, but a privilege. And because it is a privilege, it entails two things. We must receive it with gratitude, and second, we must protect what we receive. We must be grateful for being called children of God, and second, we must protect what we have received. What is the gospel trying to tell us? There is nothing wrong in doubting. There is nothing wrong in doubting. What is wrong is when we become unbelieving. In spite of the fruit, we still fail to believe. Alam po ninyo, mahalagang ibalik ito. Ang alin? Yung dududahan ninyo ang inyong narinig. Some people are so gullible. Ano po? Meron lang nagsabing nakatanggap ng maleta, naniwala ka agad na nakatanggap ng maleta. Hindi po ba, no? Ha? Kawawa naman. Ngayon, lumaban yung nagsabi at nagdemanda. Sabi, nagkamali lang ako. Ano po? Nagkamali lang ako. Ano po? Mahirap yung ganun. Mahilig tayong maniwala sa sabi-sabi. Ano po? Hindi ko naman pinagtatanggol ang aking kapatid na pari na si Flavi. Ano po? Na biglang nasama ang pangalan niya sa mga nakatanggap ng maleta na wala naman siyang kinalaman sa flood control. Maidamay lang, di po ba? No? Maidamay lang. O siyempre, siyang biruan namin, di po ba? No? Siyang biruan namin. Sabi niya, how I wish meron. Di po ba? No? How I wish meron. Kaya nga, sinabihan namin siya na magdemanda. O, di nagdemanda. Ha? Managot sila. Kasi pagkamisan, pag walang pumapalag, nagpapatuloy lang. Di pa ba, no? Pag walang pumapalag, nagpapatuloy lang. Oh, masama ba na magsabi si Tomas,
hanggat hindi ko nakikita. Di ba ba? Nakita mo ba? Hindi mo naman pala nakita. Ano po? At least si Tomas, nag-doubt. Di ba ba? Unless, pero nang nagpakita sa kanya ang Diyos, talaga ba nang inilagay ba naman niya ang kanyang kamay sa daliri? Ipinasok ba niya ang kanyang ang daliri sa palad? Pinasok ba niya ang kanyang kamay sa tagiliran? Hindi naman. Sapat na makita mo ang mukha ng Diyos, di pa ba? No? Sapat na. My dear friends, my brothers and sisters, bakit yung mga totoo hindi natin pinapaniwalaan? Di po ba, no? Naalala ko ang aking dating profesor sa seminaryo, sabi niya, ano bang pinagkaiba ng milagro sa magic? Ano pinagkaiba ng milagro sa magic? Sabi niya, yung magic parang totoo, pero hindi. Yung magic parang totoo, pero hindi. Yung milagro parang hindi totoo, pero totoo. Di ba ba, no? I hope naintindihan ninyo. Di ba ba, no? Bilib na bilib ka sa magikero, di ba ba, no? Kaya yung iba nabudol, di ba ba, no? Nabudol. Kasi nakuha ka sa bilis ng kamay o kaya sa ganda ng pananalita. Hindi. Sometimes it's good to be doubtful. But when it is already proven, then stop unbelieving. Ang sabi nga nila, there is no way, nothing you can do to make the unbelieving believe, because they really refuse to believe. And those who believe, there is nothing you need to do for make them believe, because they have already believed. Di po ba, no? Sabi nga ng dati namin profesor, ikaw, mapapatunayan mo ba na ikaw ay anak ng nanay mo? Kaya niyo bang patunayan na ikaw anak ng nanay mo? Hello? Di ba, anak? Yung nanay mo, pwedeng patunayan na anak ka. Di ba? Kasi nakita kang lumabas sa kanya. Pero ikaw, di mo nakita ikaw ang lumabas. Di ba, anak? May mga bagay na hindi mo kayang patunayan, kaya iba ang magpapatunay sa iyo. There are things you cannot prove it by yourself. That's why you need others to prove it to you. Amen. Going back to what I've said, again, my brothers and sisters, by the way, di nyo naman kilala. Ano po? Meron pong isang babae na few months ago, nagpa-pray over po siya kasi meron po siyang cancer. At after magpa-pray over, nag-chemo. After the chemo, saka lang siya inoperahan at nag-biopsy at lumabas benign. Benign. Ano po? Benign. Bumalik po siya sa akin. Galit. Galit. Bakit siya galit? Sabi niya, bakit ako nagpa-chemo, Father? Benign naman pala. Nakalbo tuloy ako. Ano po? Nakalbo. Alam naman makipagtalo ako. Hindi po ba? Ano? Malay nyo. After the chemo, nag-epekto. Di po ba? Ano? Ha? Sana nagpasalamat, no? No. Parang ako pa yung mali. Di po ba? Ano? It's good to be doubtful. But if God has proven Himself to you, be grateful. Let me repeat that. It's good to be doubtful. There's nothing wrong if you question God.
But if God has proven Himself to you, be grateful. Be grateful. Ano po? Hindi natin alam ang buong kwento. Ha? Mahirap yung paniwalang-paniwala kagad kayo, hindi naman pala totoo. Mabuti pa yung naghihinala kayo at napatunayang totoo pala ang sinasabi ng Diyos. Ang mahirap doon, pinatunayan na ayaw mo pang maniwala. Brothers and sisters, kanina nagpapakumpisal ako at sinabi ko doon sa isang penitent, if you want miracles in your life, you must persevere in your prayer. If you want miracles in your life, you must persevere in your prayer. Mahirap yung umaasa ka ng milagro, pero hindi ka naman nagdadasal. Di po ba, no? To spend few moments before the Blessed Sacrament, saying nothing, just being there, allow the Lord to make you understand how much you are loved. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. On that day, Jesus went out of the house and sat down by the sea. Such large crowds gathered around him, and he got into a boat and sat down, and the whole crowd stood along the shore. And he spoke to them at length in parables, saying, a sower went out to sow. And as he sowed, some seed fell on the path, and the birds came and ate it up. Some fell on the rocky ground, where it had little soil. It sprang up at once because the soil was not deep. And when the sun rose, it was scorched, and it withered for lack of roots. Some seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it. But some seed fell on rich soil and produced fruits, 100 or 60 or 30-fold. Whoever has ears ought to hear. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. For the past 2 weeks, we were been very busy. We had our alumni homecoming, followed by a week of retreat for the clergy of Manila. The seminary where I belong, Holy Apostles Senior Seminary, it is a seminary for late vocation where we accept college graduate that work at least 2 years, 25 years old, but not more than 40. Bakit not more than 40, Father? Sa Pilipinas, pag 40, may maintenance na. Ano po? Seminarista pa lang, gumagastos na ng simbahan. Ano po? We are 41 years as a seminary. In those 41 years, we yielded 103 priests. 103. And 9 already passed away. 100, but 9 already passed away. It's almost 10%. Not necessarily the old one passed away. That's the sad story.
Not necessarily the old one are the one who passed away. Some were very young. Some were just ordained. Hindi man lang umabot ng 1 taon, patay agad. Ano po? Yan ang buhay ng seminaryo. Then, we had a retreat. And one of the topics of the retreat was suicide. We talk about suicide. And we cannot deny that where there were statistics of countries, dioceses, where priests committed suicide, but in the Philippines, there was no data about suicide of priests. Why? Because it is a great scandal knowing a priest committing suicide. But we know that there were priests who had committed suicide. Why I'm sharing this to you? The first reading speaks of rain that falls, both to the good and the bad. It is like the word of God that will never return until its purpose is fulfilled. Death will come regardless, for both good and bad, young and old. Hindi mo pwedeng sabihin, matanda na yan, mamamatay na yan. Pag bata pa, mahaba pa ang buhay niyan. Hindi. Mas nagugulat tayo pag batang bata, maagang namamatay. Di po ba, no? Pag matanda na, mas nagtataka ka, hindi pa namamatay. Di po ba, no? Ha? Ang tagal na nito, Di ba? Buhay ka pa. Di ba, no? Ha? Yung iba, pag sinisilip sa kabaong, sinisigurado patay na nga. Di po ba, no? Yung iba nga, sinasabi na matay din. Di po ba, no? Kanya-kanya tayo mga Pilipino, ano po? Ha? You cannot question why death comes. Definitely it comes. It will come for no reason, for no permission. What is scandalous is that there are people who have been giving you hope and suddenly they end their life. They end their life. Suicide is not about faith. It's never about faith. You cannot say, ay, hindi na kasi nagdadasal. O kaya kung ano man. You do not know. Of course, nobody committed suicide and was asked for the reason why. Wala naman nag-suicide pagkatapos mamatay. Tanong mo, bakit ka ba nagpakamatay? Wala naman, di po ba? No, hindi mo alam. Hindi mo alam. There are reasons. There are reasons that only they will know. But what is the gospel trying to tell us? The word of God falls to everyone. The word of God falls to everyone. Whether you are rich or poor, young, old, educated, not educated, it falls to everyone. The grace of God falls to everyone. Whether you are in the rocky ground, filter soil, thorny ground, in the footpath, it falls on you. Walang pinipili ang biyaya ng Diyos. And I hope you have listened carefully that the seeds have fallen in a rich soil does not automatically yield 100-fold. Some of them are just 60, some of them are just 30. It is not an assurance that you are living well, you will yield more. It is not an assurance. But why is God sowing the seed even to the rocky ground? Because that is how the grace of God falls to everyone. You cannot complain, Lord, pasensya ka na.
batuhan ako. Lord, pasensya ka na. Nasa tinikan ako. Lord, pasensya ka na. Nasa daanan ako. Everybody were given a chance. Everybody were given a chance. What is our common mistakes? Our common mistake is we wait for things to happen. We wait for things to happen. Waiting as if life will become simple. Wait as if life will become easy. As Scott Peck have said this, life will always be difficult. Life will always be difficult. Don't entertain the thought that life will become easy. It's good to understand this, my dear friends, my brothers and sisters, that discipline is more important than motivation. Discipline is more important than motivation. Why do you go to school? Because you want to be motivated. Why do you read? Because you want to be motivated. Why do you listen to talks, to retreats, to recollections? Because you want to be motivated. But motivation has nothing if we fail to act on it. Kung puro lang motivation at walang pagkilos, walang mangyayari sa buhay mo. Kahit ilagay ka sa lugar na magaang-magaan, kung ayaw mong kumilos, wala kang kinabukasan. Kahit gaano kahirap ang iyong kinalalagyan, kung meron ka naman disiplina, meron kang aanihin. Pagka minsan, marami sa atin umaasa ng palaging magandang bukas kahit walang ginagawa. Napansin niyo ba ito? Malapit na naman ang Pasko. Ang bilis ng panahon, di po ba, anak? Malapit na naman. At anong meron sa Pasko? Kadalasan may kainan, kadalasan may rapol. Di ba, no? Palaging may rapol. Tuwan-tuwa sa rapol. Ano po? At napansin niyo ba ito? Ugali ng maraming tao, pag nalaman nila, ang first prize, 54 inches na TV. Wow! Alam niyo, kahit hindi bumibili ng ticket, nag-iisip nila, paano ko kaya iuwi yan? Hindi naman nabili ng ticket. Dumarating, iniisip nila, paano ko kaya iuwi yung isang sakong bigas? Ano ibig ko sabihin? Umaasa ka ng magandang bagay na hindi ka naman pala kasali. Marami sa atin, di po ba? Ano? Why? We are simply motivated, but we never act. The grace, as St. Thomas of Aquinas have said, is always builds in nature. Unless the nature cooperates, the grace will never flourish. Take note of that. Unless the nature cooperates, the grace will never flourish. My dear friends, kahit gaano kaganda, kalusog ang lupa na meron ka, kung hindi ka rin kikilos, hindi mo rin maabot ang sabi nga, ang bunga na inaasahan sa iyo. At madalas ko po itong sinasabi. Ano yon? You can never eat the fruit of the tree whose seed you just planted today. Hello? You can never eat the fruit of the tree whose seed you just planted today. Ngayon ka lang kumilos, agad-agad humaasa ka ng biyaya. Di po ba na? Ngayon ka lang nag-diet,
Umaasa ka ang blood test, maayos agad. Ngayon ka lang pumasok sa gym. Gusto mo pagising mo, maghuhubad ka sa harapan ng salamin, iinat-inat ka. Gusto mo malaki ka agad ang muscle. Ngayon ka lang nag-diet. Aba, gusto mo pag nagtimbang ka, mababa agad. Mga minamahal na mga kapatid, hindi naman nung isinabog yung binhi, tumubo agad. Hindi nung isinabog ang binhi, tumubo agad. Kaya ang hirap ng mga bagong graduate, pag nag-apply, aba, magdidiman agad ng malaking sahod. Wala pang napapatunayan. Di ba? Ipakita mo muna. Ipakita mo muna. Di po ba, anak? My dear friends, as the saying goes, your bank account does not speak of your social status. It speaks about your personal discipline. It's about discipline. Ayaw natin ng disiplina. Ayaw natin. Why? Kasi gusto nating gawin ang mga bagay ayon sa gusto natin. Ayaw nating gawin ang mga bagay na nararapat. Kasi naghahanap tayo ng madali. Naghahanap tayo ng madali. Mga minamahal na mga kapatid, ano sabi ko? Doon sa mga anak na nahihirapan sa magulang na sabihin, Nay, bawal sa inyo yan. Nay, bawal sa inyo yan. Ano sabi ko? Hayaan mo na lang. Kaysa ma-stress ka kasasabi sa magulang mo, bawal yan. Hayaan mo na lang. Oh, payagan mo na lang. Sabihin mo, gusto mo pa. Nay, gusto mo pa. Para hindi ka may stress. Di po ba, no? Sapagkat kung gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Kahit sa buhay pananampalataya, mga minamahal na mga kapatid, whether you like it or not, remember this, ang biyaya ng Diyos ay namumukadkad ayon sa ating mga pagkatao. The grace of God will only flourish based on our human nature. Again, don't expect that the seed you just planted today, eventually, you will eat the fruit again as early as possible. Hindi. Sadyang may panahon para sa lahat. Pero kung wala kang sinisimulan, wala kang mararating. Amen. You know, marriage is like a garden. Marriage is like a garden. Don't expect if you sow thorns, you reap roses. Remember, what you sow is what you reap. By the way, maybe some young men might be interested in trying to investigate if they are called to the priesthood. Don't hesitate. Ano po? Ha? Madali lang tandaan ang number namin. 8895-8855. Napakadaling tandaan. Ano po? 8895-8855. Dagdagan mo ng local 400. Local 400. Ano po? Ha? Paano ko malalaman, Father, kung ako'y pinagpapari? Kaya nga mag-try ka. Ano po? Hindi mo alam. Ano po? Don't wait. Your greatest regret. Hello? Listen to this.
Your greatest regret in life is not that you have failed. Your greatest regret in life is because you have not tried. Remember that. Your greatest regret is not that you have failed, but because you have not tried. Ano po? The grace of God is more than enough wherever you are. Whether you are in a thorny grounds, in a rocky ground, in a footpath, or in its rich soil, grace is more than enough. You only need to act on it. You only need to act on it. My dear friends, perhaps it's good to ask ourselves, what are the things I failed to act on because I'm so afraid to fail? By the way, yung mga kaibigan kong pinagsabihan ko, bawal yan. At ang sagot ay, may gamot naman eh. O kaya ay patay kung patay. Patay na sila ngayon. Ano po? Huwag kayong umasa na pag walang disiplina, mayroong pagpapala. Do not forget that. Discipline is more important than motivation. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. At that time, Jesus exclaimed, I give praise to you, Father, Lord of heaven and earth. For although you have hidden these things from the wise and the learned, you have revealed them to little ones. Yes, Father, such has been your gracious will. All things have been handed over to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son wishes to reveal Him. Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon me and learn from me, for I am meek and humble of heart, and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy and my burden is light. Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat. If you can still remember the triumphant entry where Jesus abused a donkey rather than a horse in entering Jerusalem. Why? Because horses are beasts of war and donkeys are beasts of burden. It reminded us that God came not as a ruler, but as a servant. He served, He works, and He understands the burden, the tiredness, the frustration of someone who works. Sa Tagalog, ang salitang ginamit, napapagal. Napapagal. Hindi lang pagod, kundi minsan nawawala ng pag-asa. Mas nakakapagod magtrabaho pag hindi mo nakikita na yung iyong ginagawa mayroong kinabukasan. Di po ba, anak? Nakakapagod yun, paulit-ulit. Pero, ang magandang paalala sa araw na ito,
Ang binibigyan lang ng kapahingahan ng Diyos ay yung mga nagtrabaho. Yung napagod dahil nagtrabaho. Kasi may mga taong pagod na walang ginagawa. Di ba ba, ano? Gulong ng gulong, tulog ng tulog, kain ng kain. Pagod na pagod. Ano po? Anong ginawa mo? Wala. Pagod na pagod. Hindi para sa inyo ito. Ang para sa inyo, ang sabi ni San Pablo, yung ayaw magtrabaho, huwag kumain. Ano po? Yung ayaw magtrabaho, huwag kumain. Ano po? Para lang ito sa mga nagtrabaho. Ha? The consolation is for those who work and burdened by their labor. Una, bakit nakakapagod? Bakit nakakapagod? Sapagkat baka mali ang pamamaraan. Mali ang pamamaraan. Sabi nga, don't just work hard, work smart. Don't just work hard, work smart. Di po ba, no? Kasi, may mga bagay na pag binuhat mo ng kamay, mabigat. Pero kung gagamitin mo yung balikat, magaan lang. Magaan lang. Paano mo binubuhat ang iyong trabaho? Baka mali ang pagbubuhat, kaya sabi ng Diyos, ang aking pamatok, my yoke is easy. There's a way of carrying our burden. Our burden. Mananabi ako, ano po? Alam po ninyo, kahapon nagmisa ako sa Patay. And the sad story is that when you're among the seniors, you have more goodbyes than hellos. Ang madalas na misa mo, patay na lang. Ano pa? Patay na nanay ng kaibigan, patay na kaibigan, ano po? Pag senior ka, alam mong malapit ka na, di pa ba, na? Tanggapin nyo yun, di pa ba? Ha? Sabi nga nila, ayaw nilang tanggapin. Ayon sa pag-aaral, ano po? Ayon sa pag-aaral sa Pilipinas, ang lifespan ng Pilipino, ano po, ay 71 years old. 71. Alam niyo ba yun? 71. Ha? Malapit na kayo. Ano po? 71. Sabi nung isang nag-comment, hindi naman magsinghaba ang babae at lalaki. Mas mahaba po ang babae. Ang babae 73. 2 years. 2 years. Hindi ba? Meron bang pinagkaiba yung 2 years? Di ba? Ano po? Alam niyo na. Kaya sinasabi ko doon sa mga may edad, yung mga, yung mga bata, tatanda rin kayo. Pero yung mga matatanda, huwag na kayo masyadong nag-aalala sa mga bagay-bagay na wala naman kayong magagawa. Di po ba, no? Huwag na kayong magpapa-apekto doon sa mga nanggugulo sa buhay ninyo. Yung sinisiraan kayo, may nagsasabing di maganda sa inyo, huwag na kayong magpa-apekto doon. Ano po? Ano dapat gawin, Father? Tumahimik ka na lang. Isipin mo na lang, mamamatay din yan. Mamamatay din. Kung hindi ikaw, siya. Di po ba na? We are so bothered with so many things. My dear friends, my brothers and sisters, what is the second reading trying to tell us? The only way to live eternally with God is to die to our sins. Yung bang pinagkakabalahan ninyo, pinagpapaguran ninyo, ano po? Yan ba'y magdadala sa inyo sa langit? Di po ba, ano? Magdadala ba sa inyo sa langit? Hindi ka nakakatulog. Sabi nung minsan, Father, ang taas na ng dollars. Sabi ko, magkano po ang dollars nyo? Wala. Ang dami niyong inaalala. Wala naman pala kayo, di ba ba? Mga minamahal na mga kapatid. Di ba? Ano ba mga pinag-aalala ninyo? What are your worries?
Sometimes, what burden us are not the things we carry, but the things we think about. Ang mga bumabagabag sa atin, ang nagdudulot sa atin ng pagod, ay hindi yung ating mga binubuhat, kung ano-ano ang ating iniisip. Kasi nakakapagod mag-isip, di po ba, no? Pag sinabi nung, Ma, anong sagot dito? Ma, anong sagot? Anak, pwede ba? Ikaw na lang sumagot. Nakakapagod O, di ba, no? Nakakapagod. Napapagod ka sagutin yung assignment ng anak mo, di ba ba, no? Tapos, pagdating sa finals, bagsak. Di ba? Ha? Kasi ikaw ang sumagot. Ba't ka bagsak? Ewan ko ma, ikaw sumasagot dito. Di ba? Hayaan yung mga bata. According to this study, my dear parents, children who do their chores are more successful than those who are not. Children who do their chores, pinagwawalis ninyo, pinaghuhugas nyo ng pinggan, pinagpupunas nyo ng lamesa, ano pa, itong pinatutulong niya sa bahay, they are people who become more successful than children who do nothing. Ano pa? Nakakaawa naman, Father. Pag namatay kayo, mas nakakaawa yan. Ano? Kasi hindi yan marunong mabuhay. Di po ba, ano? Mga magulang, minsan subukan ninyo. Subukan ninyo. Ano? Pagbukasin nyo ng dilata ang anak ninyo. Marami sa kabataan, di marunong magbukas ng dilata. Hindi marunong magsaing. Marunong lang kumain. Marunong ka ba magluto? Di po. Paano ka mabubuhay? May Jollibee naman. Oh. Kaya pag pinag-drawing mo ng manok, alam niyo ba yan? Yung mga kabataan ngayon, pag pinag-drawing nyo ng manok, hita lang. Hita lang. Hindi na nakakita ng buong manok. Hita lang. Natatawa kayo, yan ang katotohanan natin mga Pilipino. Ano kinabukasan natin? We are so burdened with so many things that are not really essential. That are not really essential. Kaya nga sabi nila, prioritize later. What is prioritize later? You do something that will enable you to become a better person later. Not today, not today. Ano pa? But will help you become a better person later. Stephen Covey used the term, begin with the end in mind. When you labor on something, when you burden yourself of something, it should be something that will make you a better person in the future. In the future. Ano po? Wag puro kain, mga anak, wag puro kain. Ano po? Turuan yung magsaing. Ang dali nang magluto ng kanin ngayon. May rice cooker na, di po ba? Ano? Kahit ang alam natin, anak, hugasan mo. Pag madumi pa, hugasan mo. Pag madumi pa, hugasan mo. Pag malinis na, sukatin mo ang bigas. At kung gano'ng kahaba ang bigas, doon kadami ang kanin. Di po ba, na? Naku, Father, tinuruan ko ang anak niyan. Nung kakain na kami ng tanghalian, wala kaming kanin. Sabi ko, ano ba naman yan? Anong problema? Hindi inon yung Christ sukukan. Ay, may tawag doon, may tawag. Ano po? Mahirap yung gano'n, ano po? Hindi natuturo yun di po ba, ano? What are the things that burdens you? Parents, psychologically later on, it will burden you seeing your children unable to live by their own. Kaya nga may kasabihan, hindi bali nang umiyak sila ngayon habang sila inyong tinuturuan kaysa kayo ang iyak sa bukas sa sama ng loob. Ano pa? Hindi bali nang umiyak. Takot na takot ang mga magulang na umiyak ang mga anak. Ano po?
Mapapagod din yan. Hayaan nyo lang umiyak. Diba? Oo. Kayo naman takot na takot pag umiyak. Di po ba, no? Mga minamahal na mga kapatid. Teach your children. Ano sabi nila sa SMART? I hope you know this. SMART. When you ask them what they want to become, it must be SMART. Ano pa? Specific, measurable, attainable, realistic, and time-bound. Di ba, ano? Hindi pwedeng basta. Magda-diet ako. Ilang kilo? Basta. Ay, walang mangyayari. Kailan mo gustong maabot? Basta. Ano po? Ay, walang kinabukasan yan. Dapat specific. Ilang kilo ang alisin mo? Gaano katagal mong gagawin yan? Di po ba, na? Hindi pwede. Pagkamisan, dahil walang plano, puro pangarap, walang naabot. Pagod na pagod. Ang may karapatan lang mapagod, matanda. Hello? Ang may karapatan lang mapagod ay matanda. Sapagkat pag ikaw daw ay 70 na, wala pa ako, 70 na, palaging pagod. Yung mga 70 dito, tatanungin nyo, pagod palagi. Paggising, pagod ako. Kasi pag matanda daw, talagang mapapagurin na. Ano po? Ha? So pag kayo papapagod, matanda ka na ba? Hindi pa. Hindi pa ba? Hindi pa. Alam niyo yung kwento dito? Dati, yung mga upuan na yan, yung mga nasa harap, may nakalagay for senior citizen. Pinalagyan. Pero ayaw umupo ng matatanda. Ayaw nilang aminin na matanda sila. At darating silang late. Nag-homily ka na, nandiyan pa si nanay. Hindi mo alam kung anong gagawin niya. Tinitingnan niya yung mga nakaupo. Kasi gusto niyang umusog sila. Diba, no? Ang tagal. Gusto kong tanungin, nanay, upo ba kayo o hindi? Antayin ko ba kayo? Ano po? Pagkatapos ng misa, pinuntahan ako sa likod. Sabi, Father, I'm sorry for disturbing you during your homily, but I want to be seated in front. Malabo na ang mata ko. Mahina na ang pandinig ko. Marami nang masakit. Ang dami ko ng gamot, Father. Ayaw nila akong paupuin. Sabi kay, ilang taon na kay nanay? 85 na. Nanay, ang dami niyo reklamo. Dapat nga patay na kayo eh. Life is only 70, 80 for those who are strong. Stop complaining about life. As Scott Peck have said in the first line of his book, The Road Less Traveled, you must understand that life is difficult. The more you complain, the more it becomes burdensome. Do not forget that. The more you complain, the more it becomes burdensome. That's why it is important that whatever you're carrying, you carry with the right attitude. Alam nyo, yung mga umiibig, hindi napapagod. Di ba, ano? Yung umiibig, hindi napapagod. Nung nililigawan kayo, hindi napapagod ang inyong manliligaw. Di ba ba, na? Diyan sa landmark, ang dami nakaparadang motor diyan. Ha? Inaantay yung mga sales lady na lalabas. Alam mo kung sino nanliligaw at alam mo kung sino mag-asawa na. Yung nanliligaw pa lang, sinasalubong yung sales lady. Akin na. Ako na. Pagod ka. Upuan. Ay, alam mo. Kumain ka na. Hindi pa. Kain muna tayo. Yan ang nanliligaw. Ano po? Pagbaba niya kung saan man, jolly.
Ako nang order, upo ka na. Ay, anong gusto mo? Ay, burger lang. Ano pa? Tama na yun. Dagdagan mo ng price. Anong drinks? Tama ng tubig. Coke. Nanliligaw yun. Yung mag-asawa ganito. Paglabas ng misis niya, start ng motor. Kanina pa ako dito, nakakapagod, nilalamok ako, ano ka ba? Gutom na ako. Wala nang pag-ibig eh, wala nang pag-ibig. Pakainin mo ako, gutom na ako. Yes, darling, yes. Pagpasok niya sa kainan, yung asawang uupo, order mo ako. O, diba? Sabi ng babae, may bariya ka ba dyan? Wala! Bayaran mo. Oo. Yan ang mag-asawa. Ano pa ba, no? Di ba? Tingnan niyo magkakatabi. Yung nagmamahalan, magkadikit pa ang braso. Gumaganyan-ganyan. Tama si Father, no? Yung hindi na sweet, alis ka nga dyan, ang init-init eh. May bag sa pagitan. It becomes burdensome. It is not the weight that burdens us, it is our attitude. Huwag niyong kakalimutan ito. Pwede kang magtiis ng walang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka marunong magtiis. Pwede kang magbigay ng walang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka marunong magbigay. Pwede ka magpatawad ng walang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka marunong magpatawad. Pwede ka maglingkod ng walang pagmamahal, pero hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka marunong maglingkod. There are things we can do without love. But if we are in love, we must be willing to do everything. Today, we are being asked, what burdens you, why you are burdened, and perhaps the more important question, are you still in love? Amen. Going back to what I've said, my dear friends, doon sa mga marunong magmahal, kahit pagod, naghahanap ng paraan paano makakatulong. Pero doon sa mga tamad, kahit walang ginagawa, naghahanap ng dahilan para hindi tumulong. Ano po? Sino ka doon? Ano po? Para po doon sa mga senior na katulad ko, huwag na kayo masyado nag-iisip. Ha? Enjoy life. Ano po? Hayaan nyo na yung ibang problema. Ano po? Kahit na matakot silang tumatawa kayo mag-isa, tumawa kayo. Ano po? Learn to enjoy life. Hindi na uubos ang problema. Ano po? Nakakalimutan ito ng matatanda. Ha? Hindi nauubos ang problema. Kaya kung puro problema ang iniisip nyo, kawawa naman kayo. Ano po? Enjoy life. Ha? Huwag lang masyadong kumakain ng bawal. Ano po? Nakakabawas ng araw yon. Ano po? Yes. Learn to enjoy life. Life is short. Be happy. Ano po? Be happy. Children, let not you be the reason for the burden of your parents. Mga anak, naway hindi kayong dahilan ng kabigatan ng kalooban ng inyong mga magulang. Help them to be happy. Because if you help your parents to be happy, your children will make you happy. The Lord be with you. And with your And spirit. may Almighty God bless you in your family, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass has been offered. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.